Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alib, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target on Air. Ng panahon ng impeachment complaint, mga kaibigan, ito hong si Supreme Court Justice Marvica Leonen. Doon ho sa inireklamo ho si Leonen, mga kaibigan, ng culpable violation of the Constitution at by trial of public trust, mga kaibigan. Ang nag-endorse ho ng reklamo ito si Ilocos Norte Congressman Angelo Marcos Barba, na pinsan ni dating Senador Bongbong Marcos, at si Leonen, mga kaibigan, ang justice in charge ng electoral protest ni dating Senador Marcos. Laban ho, mga kaibigan, kay Vice President Robredo. Ang tanggapan ho ni Leonen, wala pa raw hong natatanggap ho na kopya ng reklamo. Ngayong may crisis, mga kaibigan, kumbaga kampante raw ho sila na gagawin daw ho ng mga leader ho ng bansa ang tama at hindi raw ho ito pag-aasikasuhan, kumbaga ho ng mga peking issue na nagmumula, mga kaibigan, doon ho sa personal at sinasabing mapaghiganting dahilan. Kaya kahit pa ho magkamag-anak daw ho sila Barba at saka ho Marcos, mga kaibigan, kumbagay kumpiyansa pa rin ang mga kongresista na mabigyan ho ng sapat ho na panahon ng Kamara itong impeachment complaint, mga kaibigan, na hinain laban ho dito kay Leonen. Alam niyo, napakatagal ng paksa ho ito, itong kay Leonen at saka ho kay attorney Larry Gadon. Kumbaga sila ho naging instrumento ho dito, lalo na ho dun sa SALN, kung familiar ho sa inyo. At kaugnay nga ho nito, sinabi ho ni Deputy Speaker si Robos Rodriguez na wala ho siyang nakikitang problema. Di ba, na isang kamag-anak ni dating Senador Ferdinand, si BBM, si Bongbong Marcos, mga kaibigan, ang kongresista nga nag-endorso, kumbaga nag-endorse, di ba, dito sa impeachment complaint laban ho kay Leonen, mga kaibigan. At susunod daw ho ang Kamara, ang Kongreso, dito ho sa pinaiiral ho na batas, doon ho sa pagdinig ho, mga kaibigan, ng impeachment complaint na isinampa laban ho dito kay Leonen ho, mga kaibigan. At ganito rin ho yung naging pahayag ni ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr. na miyembro ng House of Representative Electoral Tribunal ho, mga kaibigan. Ito ho yung kasing punot dulo, kaya yung motion ho ni BBM binasura, mga kaibigan. Ang pinaka-importante nga naman masunod ho yung requirements dun ho sa impeachment na magiging proseso, mga kaibigan, at sapat ho na talakayan, di ba?
kaugnay ho dun sa dalawang reklamong culpable violation of Constitution, mga kaibigan, at saka itong betrayal of public trust, di ba? At siyempre, kumbagay, ito'y dahil ho dun sa nakadepende ho yan eh. Dun ho sa kabuuan ho ng mga mambabatas, yung magiging resulta ng impeachment complaint ho, mga kaibigan, lalo na ho itong betrayal of public trust, di ba? Kumbagay, madaling madedetermine ho yan as of to relationship, mga kaibigan. Kumbaga, walang problema yun. Pero base ho dun sa mga ilang mambabatas, tama naman ho yung kanilang reaksyon na kumbaga hindi ho panahon at kapos na sa panahon para upuan ho yan sa Kongreso. Yung impeachment na yan, dalawang klase lang ho yan. Kumbaga, ipinail ho nila yan para pag-usapan at mabuhay yung kaso na hinain ho ni BBM. Pwedeng ganun ho ang usapan ho niyan. O ano kaya, si Attorney Larry Gadon, para naman ho lumutang, mga kaibigan, ay yung pangalan ho ng mama kung kay Supreme Court Justice, kay Marvic Leonen ho ang pag-uusapan ho, mga kaibigan. Kumbaga, dalawang klase ho yan eh. Alam niyo naman ho, good or bad, di ba, publicity, ang depensa naman ho dyan ng makakaliwang grupo, lalo na ho dun sa Makabayan Black, di ba? At noong isang araw pinag-usapan ho natin regarding ho dun sa party list group. Alam niyo, mamaya may pag-uusapan ho tayo dyan ho sa Kongreso, mga kaibigan. At may nakausap po kami na isang congressman, hindi ko na lang ho babanggitin ho yung pangalan, dyan ho sa Mindanao. Abay, mantaki mo eh. Yan daw ho yung pinakamaraming na deputy speaker sa kasaysayan ho ngayon ng Congress, mga kaibigan. Rex Kayanong sa Target On Air. 0927-861-1921. Oras sa Pilipinas sa 3:12 ng hapon. Ang oras atid sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.